Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, nako, digong naman tayo. Puro sabongero na lang eh. Ito, magano tayo dito kay Atty. Enzo Recto. Digong, butot balat na. Ayon mismo sa ex-wife niyang si Zimmerman. No? Pakinggan natin. Skin and bones. Ito lagi sa picture na ito. Oh, is okay. Skin and bones, sabi niya. Di tulad nitong ano, sabi niya, yung may picture kasi digong doon na macho pa, karton yung nakikipagkape si si Kimo. Oh, tuloy natin. Enzo Recto, kalaban. Mahina na maglakad. Sinabi ni Elizabeth Zimmerman Duterte na nangangayayat ang kanyang dating asawang si Digong Duterte nang binisita niya sa The Hague. Wala na rin daw iniinom na gamot ang dating Pangulo, pero apektado na ang kanyang paglalakad dahil sa kanyang edad. Sa kanilang pag-uusap, kinumusta rin daw ng dating Pangulo ang Dati namang parang hirap ng maglakad, di ba? Kaya parati nakaalala yung mga bodyguard niya, baka sakaling matumba, eh may sasalo. Wala namang bago dun eh. O, di ba? Pero yung hindi na raw umiinom ng gamot, tsaka parang ayaw na yata kumain. Di kaya narinig ni Digong yung sinasabi ko na mag-hunger strike siya. Ha? Di epekto yan dyan sa dahig, Digong. Tuloy. Davao City, pati na rin ang acting mayor na si Baste Duterte, skin and bones na lang umano si Digong sa loob ng kulungan. Ang dating madman, diktador, Ano kaya itsura nito si Digong? Eh kung nung hindi pa skin and bone, eh, kapangit na para sa akin eh. Eh mas lalo na siguro ng butot balat na. Oh, no? Baka hindi mo na matignan ng pagmumukha nito eh. at hambog ngayon ay butut balat na lang. Umikot na nga ang mundo. Kinakarma na talaga si Digong. Panuorin natin itong buong pahayag ni Zimmerman. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes. Welcome to the 30th Street. Eto, yung mga, alam mo may bagong, ano si Elizabeth eh. May bagong siyang tawag sa tanga. Mamaya makikita nyo. Kaya lang English ang pagkakasabi niya. Na mga tanga kayo, parang gano'n. Pakinggan natin. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so thin. Skin and bones. Ito lagi sa picture na ito. He's really that, you know. And I asked him when he want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw food. Ayaw na. And pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Pilipino food? No. So whatever lang. Puta, ano ba ng mga tanongin niyan, puta? Lulutuan ng Pilipino food. Preso yan. Hindi naman guess. Mga klase, mga katangahang mga tanong na ito, mga ano to, zombie, no? Tuloy. Yeah, that at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? It's okay. Parang Oh, hindi na may inom ng gamot daw, sabi. Pero okay lang, oh, di ba? Alam niyo mga friend, eto, baka hindi pa pinipirmahan ni Satanas ang ano nito. Ang tawag dito, death certificate nito kasi nga gusto niya makipag ano kay Satanas, sumama kay Satanas eh. Basta impyerno niya gusto pumunta. Eh baka hindi pa alam ni Satanas kung saan ilalagay ito. Kaya ngayon, maski na ayaw na kumain, ayaw na uminom ng gamot, eh buhay pa rin. No? Tuloy natin. he's healthy, but as an old man, You never know. yeah. Tulad na mahina na maglakad, you know. Yan na. But how is he with the weather, Ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. Yeah, I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, mainit naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Yeah. Sabi daw niya, oh, anong pakiramdam? Malamig, sabi niya. Mainit naman, sabi. Bob, delikado na. Baka na papakiramdaman mo na doon ka talaga pupunta sa impyerno kasi nalalamigan si Zimmerman eh. Pero si Digong naiinitan. Pero sabi niya, mainit, malamig naman para sa akin, sabi. Alam niyo to si tong asawa ni Digong, no?
palagi ko, mapasensya to. Kaya talaga hindi niya natagalan eh. Mamaya tignan mo niya sabihin niya. Oh. Sabi niya kasi matanda ka na. Masaya siya eh. No? Ganyan kasi matanda ka na. Sabi niya. Tsaka nakikipagtawanan si Zimmerman doon sa mga kumakausap sa kanya eh. Di ba dapat malungkot, di ba? Parang masaya siya eh. Oo. Para bang buti nga sa'yo, gago. Parang ganun. Tutuloy mo. Exercise naman si Hindi pa rin. Gusto na niya mag-sleep. Gusto na niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang ganun. At saka nagbabasa naman siya ng libro, ma'am. Yeah. Basta din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. She was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he's the mas acting mayor. Diba? So, sabi ko, okay naman. There's no problem. Sabi ko, when your grandson is also the vice mayor, sabi ko, then the other one is the congressman, the second district. And he also asked me, did the Hugpong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hugpong. Sabi ko, ganun. Ayun, that's it. Ma'am, meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. Ma'am, meron po bang message sa PRRD para sa mga bayan natin? Yes! He said, you go home. Nagtawanan pa yung mga tanga. O, tignan mo. You go home. Thank pangalawa. you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe, umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko sa kanya. But, yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang, sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Pilipino for help. Kahit umulan, mag-snow, Yes, I hindi know. talaga kami aalis. You are so amazing. Yan talaga. Yun ang bagong yun ang bagong translation ng tanga sa English. You are so amazing. Sabi ba naman ng tanga? Pakisabi kay PRRD, maski na hindi kami aalis dito, maski na bumagyo, ganito, dito lang kami. Kaya sabi ni Zimmerman, you're so amazing. Yun ang English ng tanga. Kesa stupid ang sabihin ni Zimmerman, talaga, you're so amazing. Tawa ko dito kasi, pero mamaya magsusumbong siya. Masabi ko sa inyo, you are so amazing. Yung mga rallies niyo, sometimes I cry. Yung I could see your support, the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Oh, thank you for that. Pero yun nga, sabi niya, huwag na daw. He is okay, huwag na daw. Sabi niya, you go home. Tell them to go home. Thank you, ma'am. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya, Ma'am, mag-rally kami ito. Salamat for your support. Pero sabi niya nga, wag na daw, okay siya, you go home. Talagang, sobrang katangahan. Talagang amazing. Ito, mga tanga na to. Naman siya. Meron na maraming tao doon sa labas sabi ko sa kanya. Just to encourage him. He is not alone. Meron ba question sa inyo iba? Yes, ma'am.
Ma'am, makakadagdag pressure po ba kami sa health ni PRRD? No. Hindi po kami umuwi. Maganda yung tanong ng isa, no? Ma'am, nakakadagdag pressure po ba kami sa health ni PRRD? Gusto niyo na kaming umuwi? Kasi diniretso siya, no? Mukhang nakahalata yung isang tanga, na baka hindi yun ang sinasabi ni PRRD. Baka yun lang sinasabi ni Zimmerman dahil awang-awa na sa katangahan nila na umuwi na kayo, okay na baka sa isip niya na lang to mga pre, hindi naman galing kay PRRD. Dahil nga, siguro sabi ni Zimmerman, ano ba mga katangahan to, no? Mga to. Mantalas, siya di ba? Hindi siya tumagal kay PRRD kaya lumayas na to eh. Oh. Ngayon, siyempre, ano nga namang asawa nga eh. Saka yun nga. Sabi nga ito si Sara Duterte, ito lang ang pinakasalan. O, malapit na matigok. Baka mamaya di ba? Tuloy. No, he is happy, but he doesn't want you to be bothered by You're not the... bothered, ma'am. We are not bothered. It is our honor na ginagawa namin to kasi Mantakin mo yun, no? Talagang amazing. Alam mo, it is our honor na ginagawa namin ito. Sabi ng mga tanga, tuloy mo. nag-sacrifice siya before. It is our bet as a Filipino right now. Thank you talaga, ma'am. Kasi po, ma'am, personally, wala po talaga akong pinapalila na politics. In honor of my father, tas lalo pa si former president sa president. Para sa akin, ma'am, I do this for the country. Kasi, ma'am, kasi respeto yun, ma'am, dati siya presidente, father for us, this time, kami naman. Yes, po. Mabuhay. I am very much thankful that you believe on him. I believe on him also. Yes. Actually, I told him. Yan, Yan, magsusumbong na. Natutuwa ako, naniniwala kayo sa kanya. Sabi niya. Ako rin naniniwala sa kanya. Pero hindi, meron siyang tawag dito, may limit. Ito, sumbong na si Zimmerman eh. I told the court, nung nagkakaso sila eh. You know, we are in court. That was long time ago. I said, he is a good leader. In court, that was long time ago. Nung naghiwalay na sila. Sabi daw niya, he is a good leader. Diba? Susumbong siya eh. That was the term that I said to the judge. He is a good leader. But there is something wrong. May flaw siya. So, Okay, mo nagsusumbong siya, di ba? I tell to the judge, he is a good leader, pero there is something wrong. Niya. May flaw siya eh. Kaya nilayasan na niya. Hindi na siya nakatiis eh. Tingnan mo sabi. Nagsumbong siya eh. for 25 years we got married. I think, yun ang nangyari pa sa amin na, okay. 25 years silang matagal din ang para siya sabi ni Sherman, matagal din ang pinagtiis ko dito for 25 years that we get married. Hindi niya na raw talaga kinaya eh. Tignan mo. I need rest also. I need rest also. Marami na ako nagkakasakit, I have already my operations, So, But Ma'am Elizabeth, on behalf of all the Para din na siyang nagkakasakit, kaya nilayasan niya na baka mamatay siya nang wala sa oras dito sa na to. Baka mahatak pa siya sa impyerno, di ba? Kaya nilayasan na niya. 25 years siyang nagtiis. Di ba? Filipinos all over the world. We love President Duterte and the entire Duterte family, ma'am. We love you, of course, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. thank you. Thank you. So tayo mga pre, talagang gaano katatanga, amazing. Tsaka si mga pre, si Zimmerman, nung nanalo si Digong ng Pangulo, doon lang umakyat siya sa pero yung mukha niya makikita mo talaga na hindi siya kaya nung tapos na, hindi halos din na nakita yung mukha niya sa Malacanang, di ba? Ito na lang ulit naglililitaw, itong puro problema ng inaabot siguro, sabi ni Zimmerman. Wala naman siya magawa dahil siyempre pakikita naman niya siya paano. Maski nawalang niya yung asawa niya, maski winalang niya siya, mahaba ang kanyang pangunawa.
Parang ganun. Mantakin mo naman, anak ng puto. Ba't di nga mahaba pang unawa ni itong si Zimmerman na to? Yung Hanilet, okay tamo. Punta yung mga kinakabayo ni Digong dun. Oo. Ikaw man to. Di ba? Ikaw man to. Naasawa na itong ganitong klaseng uring yung tao. Di ba? Sino-sinong babae pumupunta pa ron. Kaya nga siguro siya nilayasan nitong si Elizabeth Zimmerman dahil nga sa kamanyakan niya, di ba? Iniwan siya. Ngayon, ayan. Kaya yan, pinapakita lang ni Zimmerman na siguro. Tsaka hindi mo rin alam, baka nga mamatay nito, di magsasama-sama na sila mag-iina. Dahil siya naman tunay na ina nitong mga lumaki kay Digong nito. No? Na puro mga, puro parang may mga sayad sa ulo. Matitigas ang ulo siyempre, iniwan na sila ni Zimmerman Siguro hindi na sila na-disiplina ng ina. Kaya parang mga spoiled brat sila kay Digong. Hari si Digong sa Davao Di ba? Si ano nga mga friend, yung si Noel Duterte yung babae na psychiatrist di ba? Hindi sila in good term di ba? Paano matino yun yung Noel Duterte nasa ibang bansa yun. Lumaki na siya doon sa Davao pero hindi siya naging in good term dito sa mga to. Leni Robredo pa nga siya nung nagkaraang eleksyon, di ba? Nag-Leni pa siya, di ba? Yun ang doon mga boss. Para makasundo mo to, may laki diferensya, tignan mo, yung mga kasundo niya, sila Atong Angot, di ba? Nako, mga boss. Bukas, pag-usapan naman, balik naman tayo sa buhay ni Atong Angot, no? Ang mga babae niya, puro daan pera. Bukas yun, pag-usapan natin, no? Pero ito, yun nga, si Elizabeth Zimmerman, kung ako titingin dito, matino. Kasi kung di matino to, di sana nakakasundo niya si Digong. Diba? Pinagtiis, para sinasabi niya, 25 years kami nagsama niya, pero yun nga, parati na ako nagkakasakit, ganun na. Nagsusumbong siya doon sa mga tangang amazing, di ba? Hindi na lang niya masabi totoong sama ng loob niya Pero siguro titignan niya tsura na ngayon nung di ba? Talagang maski anong dami ng pera mo, pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, tapos. At itong si Atong Ang pagdating ng December, itong taon na to, wala pa siyang warrant of arrest, masama na amoy. Magkulab na po tayo mga boss. Saka hindi ko natin masabi mga boss, no, kung baka yun nga, narinig siguro ako na ang magandang depensa mo, hunger strike ka na lang dyan. Baka ginagawa na nung alimaw nitong si Digong. Saka yung mga ganyang mga uring tao, talagang pinahihirapan yan. Samanda mo nga ba? May kasabihan, masamanda mo, matagal mamatay. Ba mga friend? Kala ni Baya, shout out. Gerald Albolote, shout out. Talagang sobrang tatatanga, sabi niya. Danny Lopez, shout out. Kasani, Shari Roque din naman, Choppy, di ba? Shoke pala yun. Puro Chop. Alam mo mga friend, tayo na. Puta. Kakilakilabot yung mga puta. Mantakin mo yung susurvey, puta. Front runner niyo, ganyan, puta, mag-isip naman. Puta. Pero anyway, matagal pa yan. Hindi ako numaasa na yan si Duterte, makakatakbong Pangulo. Hindi. Napakahina naman talaga nitong si Bongbong kung makatakbo pa yan sa katakot-takot na kaso na yan, puta. Gerald Albolote, shout out. Joselito, mabait. Onto, Julianes, shout out. Si Atong Chupi,
Si Roque Chupa, yun ba? Edward Cheng, shout out Sana po, wag sanang masilaw ang ating batas sa bilyon-bilyon na ilalagay ni Atong, wag lang siyang matuluyan. Alang-alang sa mga kaawa-awang mga biktima. At ngayon lang natin malalaman kung may batas pa nga ba sa ating bansa, Mr. Rimulya, please. Kaya nga Basta pag hindi na-warrant of arrest yan hanggang December sa maamoy. Yun lang yan, friend. Chupi sa Bonao, shout out. Good evening po, kuya. Sa mga mahal po sa buhay. Sa mga kawalo. Siyempre, kuya, damay talaga ang mga walang kinalaman. Pero, siyempre, nakuta nila. Sa kuta nila nangyari, kaya damay sila. Nawa po talagang gamitin ni God si Rimulya para sa katarungan ng mga sabungero, di ba? Pero may bali-balita na na may nasisid na sila na buto Tapos na doon, dapat wala na mahaba. Kung saan tinuro doon nga meron di ba? Ano pang kredibilidad ang gusto mo nyo dyan si Kitotoy? Di ba? Mundo Cheng ulit Pre, kung may chope sa sabungan, pag matunog ka, madali lang malaman at ang tanungan ay sino ang bida sa dalawang yun. Yun lang. Oo, madali lang naman talaga malaman Oo. Mundo Cheng ulit Dapat lang isama si Barreto sa kaso dahil alam niya ang mga lahat ng mga pangyayari sa mga biktima ni hindi man lang nagsumbong sa kapulisan. Nilihim niya pa kaya sabit din siya. Totoo. Mundo ulit Bakit saan magaling ang mga yaman ni Chavit at Atong? Ang kundi sa illegal na sugal na wedding. Linya ni Chavit sabong, Atong sa bendisyon ni Gloria pa. Yang hanggang kay Digong namamayag pagpatotoo. Yan silang Chavit, Boy Pineda, yan ang mga waiting lord ba? Etong si Atong na to, kailan lang to Kagulo. Mundo ulit Mr. Rimulya, ikaw na ang bagong hero namin. Huwag ka lang pasisilaw sa ilalagay sa iyo ni Atong na ang killer, di ba? 3J Shop, shout out Diyan tayo di nakakasiguro. Yan na naman to si 3J Shop. Yung isla nila sa Cavite, di ba may issue din yun? Tapos binenta nila sa Chinese. Pag pera ang usapan, kadalasan nawawala ang moralidad ng tao. Ang ayon ako sa iyo dyan, my friend. Mundo ulit Lahat ng mga sinasabi ni Totoy ay pawang may katotohanan at may resibo. May resibo pa. At tape. Ano pang lusot Atong dyan, di ba? Ako sa kanya. Ewan ko kay Kapunan. Mundo ulit Ito ang tanong. Bakit napakayaman ni Barreto? Wala naman siya sa movie industry. Saan galing pa kundi sa mga mapiperang tao? Sa Kuwangko at Atong, ang mga gold digger nga naman mahal ng karni mo, mare, patay tayo dyan. Napakamahal talaga, naniniwala ako sa dyan. Bukas, Pare Mundo, may pakikita ko sa iyo kung paano nila pinag-agawan si Atong Ang ng mga Barreto. Parang love story. Tatalakayin natin bukas yun. Sam AJ, shout out. Karok, civil war na kapag si Sara ang naging presidente. Sigurado yan. Pero hindi aabot yan, diba? Federico Mandaco. Nung panahon kasi ni Digong, naging normal na pangyayari na lang ang pagpatay. Kasi nga, yung presidente noon, walang buwang bibig, kundi kill. Totoo yan, Federico. Mundo Cheng, Ang sikat na si Kapunan ay biglang hinila ni Atong pabulusok mula nang kunin siya ng killer na si Atong. Sabi mo pa, Mundo. Bernadette Herrera, shout out. Mundo ulit Buti na lang naging pangulo si Digong. Kaya marami siyang babae. Pero sa totoo lang, maski balsamador, hindi ko kukunin sa Digong kasi mukhang gagahasa ng patay ang itsura kasi.
Totoo yan. Manyak ang putang ina. Shelly Jaser, oh. Kunwari mabait ako, kunwari mabait, ano ka, Rox? Grabe na mga grabe na mga halang sa kaluluwa. Parang ang bait ni Atong. Ang pero sa likod pala nila ay doble-doble ang sungay. Marami talagang mapagkunwari. Kala mo yung mga anghel pero may mga sungay pala. Yun nga. Parang sila Kanyas. Parang sila Kanyas lang pala yan. Si alias Totoy. Buti naman nagbalik loob na siya sa Diyos. Sinabi na niya, mga tunay na demonyo. God bless us all. Sinabi pa Shirley. Sabi ni Joselito, Sir Rox, bakit po Kimo ang tawag kay Robin? Hindi kasi yan, may pelikula yan, si Robin. Ang pangalan niya, Kimo. Ang katambal niya, si Regine Velasquez. Oo. Kaya Kimo tawag ko dyan eh. Napinanood ko kasi nagandaan ako sa pelikula na yun. Magaling umatit lang yan si Kimo. Oo. Pero ngayon, nung puta na Kimo, wala ka naman na sa pelikula. Tama ni katangahan naman na yan. Arte ka ng arte yan, parang gago. David Alimin, kasalanan lahat ito nitong mga comic nito, tanggap ng tanga eh. Ng certificate of candidacy. Maski magnanakaw, maski sira ulo, maski may ano puta na, tanggap kayo ng tanggap. Ay naku, ewan ko sa inyo. David Ali Mendoza, good evening po Karox. Sana nga po ay tuluyan ng makasuhan. Yan sina Atong Ang, Gretchen B. Ang kinatatakot ko lang po ay baka si Gretchen lang ang makasuhan at si Atong ang mapawalang sala. Lalabas si Gretchen ang mastermind ng pagpatay sa mga sabungero. At tungkol naman dito kay Digong, payat na. Ipakita nila litrato na nangangayayat na nga puro kasi fake news sila kaya ayaw na silang paniwalaan ng mga tao. Totoo. Dapat may picture, di ba? Payat kayo ng payat, puta baka nananaba doon. Rodolfo Unsiaco, shout out. Tama lahat ang sinasabi mo. Oo naman, mister, sa totoo lang tayo. Lang magsabi tayo ng hindi tama dito, di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Ugaling Diablo ang gumawa niyan sa mga sabungerong ibinao nila ng buhay. At para lang sa pagkakamali ng mga ito, dapat lang magkaroon ito ng katapusan at hustisya. At dapat sa mga ito patayin din sila ng unti-unti para maranasan din nila ang ginawa nila sa mga ito. Totoo yan, Elizabeth. Dapat yung mga puta yan, pakain sa langgam. Buhusan na arnibal. Elizabeth ulit to. Yan ang hirap sa Atong Ang na ito. Na sobrang dami ng kwarta nito. Nang dahil dyan sa sugal na yan. At ang lakas ng loob nitong magpapatay lang basta-basta. Akala nila sila ang Diyos dahil may pera sila at kaya nilang bumili ng desisyon ng isang husgado. Totoo yan. Elizabeth ulit to. Yan ang hirap sa Atong. Pasok na to. Elizabeth ulit. Tungkol naman sinabi ni Digong na to, kulang pa yan sa nangyari sa kanya ngayon dyan sa ICC. Dapat nga, di na lang maging butot balat ang Digong na to. Kulang pa yan mga kasalanan ng niyang ginawa, pero torture na din yan sa kanya. Lalo't nabuhay ito bilang hari. Buti nga sa kanya. Galit si Elizabeth Iscare kay Digong. Tanga lang ang matutuwa sa hayop na yan, sa totoo lang. K54254, shout out, Tyrox. Kung mapapatunayan lahat ng krimen na pinagagawa ng grupo nitong si Atong Ang sa mga issue ng mga nawawala at mga namatay sa bungero, matatalo pa nito ang Ampatuan Massacre. Totoo! Sa Ampatuan Massacre, noon, bagamat karumal-dumal, kahit paano ay identified agad yung mga crime scene at mga biktima. Pero itong kila Atong, mga bigla na lang nagkawala. Yung mga tao gusto nilang ipaligpit. Totoo. Friend Shelby Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Naimi Bingson, Dolor Garcia, shout out Eman Escalona na. Impong ba siyang Team Teteli po? Kumakaway po, namingiti at mabati po sa iyo, Sir Rox. Magandang buhay. At buong Team Rocky Warriors the Great. Basta ako, Sir Rox, masasabi ko lang po sa mga pasabog na ganap ba banatan na po ng banatan yan
Babanatan po ng babanatan yan ang aming makisig na super pogi po ng Cavite, patay tayo yan. Para magkaalaman na po, Sir Rox, kung sino po talaga ang tigasin. At kung kami po talaga may ibubuga, ano po, totoo yan, Tia Delica. Kailangan na po talaga naming patunayan ngayon, Sir Rox. Basta Cavite, siguradong madadali. By hook or by crook, Sir Rox. Yan, sinabi mo yan. Ha? Kami pa ba? Kung yan nga kaso namin, 3 buwan lang, solve agad. Yan, tayo talagang doon ako bumilib dyan. Talagang hinangaan ko yan. Basta magtiwala lang po basta magtiwala lang po tayo, ano po. Kami man daw po ay maitim. Kung tawagin kulay uling, wag nyo kaming sindakin. Wag nyo din pong hahamakin. Pagdududa nyo ay alisin. Ang hustisya ay darating din. Lahat aming bobolyakin. Wag nyo lang pong apurahin. Basta lahat ng tigasin, walang lusot sa aming bonjing. Ayun, yun. Attorney Kapunuan, ubod galing, milyong offer ay naduling. Dati sana ay bilib din pero biglang bumalimbing. Di ko sukat akalain, pati killer papatusin. Anong batas meron sa atin kapag pagka pera ang usapin? Lahat ng pride lulunukin, walang iya ang tawag natin. Sagupaan hihintayin. Kapunuan versus Bonjing. Sagupaan, oo. Sagupaan, di ba? Wala siyang panalo kay Bonjing. Not unless na si Bonjing ma-influensyan din. Librado Ludovico, shout out. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Sabi ni Librado. Mas gusto ko yan ka, Rox, kaysa kay Inday Tambalustay. Sige kayo ngayon ang magsasabong, lalabas din ang totoo sa bandang huli. Justice will be served. Sana kasama na yung kaso ni Kapersi. Isama na natin ang kaso kay Sister Grace Sai. Hoy, Sister Grace Sai, kahit 1 kwarto ang inyong salapi, hindi mo naman yan madadala pag tuwid ng iyong mga paa. Remember that, wala pa nga pre medyo natatagalan ako. 90 days lang sabi ng korte na magdidesisyon na yung judge. Hanggang ngayon, wala pa. More than 90 days na yata. Anyway, tis tayo. Bahala si Lord. Mary Lebron, shout out. Kalat niyo. Thank you naman. Yan ang mga banat dyan. Walang skipping. 3J Chef, ako din. Di skip ads. Ang ginagawa ko, iPhone. Kung kadalasan, di ko skip. Pero sa sobrang haba ng ads, skip ko na. Tapos buksan ko ang laptop ko kasi magkaiba naman doon. Makikinig lang ako ng di ko skip ng 20 minutes ads. Oh wow, you are awesome. You're the best, sabi ni Kalati. Kalat niyo. Dapat sa mga tsupi na sa bungero na yan ay kinapon na lang. Ayun. Hindi dapat pinakulong o dinimanda, hindi pinatay, di ba? Kalat niyo ulit. Good morning ka, Sani. Hampalusin mo silang batuta na may masmasan ang mga ugok ng mga yan. Hala, bira. God bless your family. God bless Kalat ni Jupista Bunao. Sana di matabunan ang impeachment ng kaso ni Atong Ang. Kuya, bagay po sa boses mo po ang kantang My Way. Kanta pa po more, kaya kung iyan na lang ang ipalit mong content kung ayaw mo na sa politika. Kung ayos lang po sa inyo. Pinag-iisipan ko ngayon inaayos pa yung microphone di ba? Jun Lagon, my friend, pastor, shout out Dised may kikita na naman sa Bureau of Immigration yan, Sir Rox. Magugulat lang tayo, nasa abroad na si Atong Ang.
Sana mali ka naman, friend. Don't say bad words. Pero sang-ayon ako sa'yo dyan. Masakit na sa loob, puta. Malamang sa alamang yung sabi mo, Disid. Tangin na. TJ Show pa yan sumagot. Malamang sa alamang hanggat wala pang hold departure. Teka, Sir Rox. Hihintayin muna ni Atong ang signal ni Rimulya bago umiskapuya si Atong. Ang katwiran ni Atong, bakit wala naman akong hold departure order eh? Marami akong business na pupuntahan sa ibang bansa. May angal kayo? Yun, patay tayo dyan. Ay, nako. Mulya. Pinagmamalaki ka pa naman ni Tia Deli ha. Huwag mong biguin si Tia Deli ha. Boying ha. Arnold pa si Diego. Si Rox, mukhang hinihintay yata nilang makapagtago muna si Atong bago arestuhin. Yun eh. Ang hirap nito. Oo. 3J Show pala ito. Ikaw ba naman, di ka masisilaw sa 300 million ba yun? Mag-alabantag ito. Yan ang puta na. Sasabi ko na eh. Ayan na. Tia Deli. Bagay si Tia Deli, hindi naman totoo siya sabi niya kuminsan. Tawagan mo na si taga Cavite, Mr. Pogi, na wag mo namang sana simbilis nang nangyari sa anak mo, kamo. July, August, September, October, November, December. 5 buwan Pwede naman na siguro yan. Tapos na. Ang ano dyan, kung may warrant of arrest na yan. Di ba? Nasampahan nyo na ng kaso yan. Liwa-liwanag naman ng kaso yan, di ba? 3J Show pala ito. Talagang na-star. Talagang na-stuck ka na, sir. Sir Rox, dyan sa sabong issue na yan. O sino naman itong si Alan Bantiles? Pero bakit si Atong ang lang ang may kasalanan? Asan na yung iba pang tulad ni Altaide, marami sila. Bakit wala silang balita? Hindi ako panig dyan kay Atong. Kay Atong na yan. Mukhang di mapagkakatiwalaan kaya lang. Nasaan na yung ibang accomplice? Yun nga, friend. Just wait. 3J Show po ito. Pero Sir Rox, sa totoo lang, duda rin ako dyan kay alias Totoy. Kasi lagi natin sinasabi, alam mo naman palang ganun ang ginagawang kasamaan ni Atong. Ba't ngayon lang kayo nagsasabi? Paano na lang yung ibang biktima before this 100 case na ito? Ano ang nasa busod? Ano ang nagbunsod sa Totoy na ito para kalabanin si Atong? Pero ganun pa man, tama rin na isumbong niya ang katotohanan at di niya dapat ilibre ang sarili niya. Guilty rin itong si Totoy. Sa akin lang namang palagay. Guilty rin siya. Guilty siya. Alam niya yun. Oo. Kaya lang, yun nga. Takot na siya. Papapatay na siya eh. Parang yung mga iba rin na kagaya nila Las Cañas, Matabato, ganun. Papapatay na rin sila eh. Kaya po tayo na posible ka. 3J Show pala ito. Tama si Rox ang mga comment ng ibang tao na kaya si Atong medyo delikado kasi si PNP General Torre na naman ang aaresto sa kanya kung sakasakali. Alam mo naman, itong si General Torre, walang patawad ito kahit sino ka pa. Kaya ayan, medyo nanginginig factor na si Atong. Di siya sasantuhin ni General Torre. Hindi talaga. 3J Show ulit to. Mabalik naman ako dito kay Harry Roque. Love na love ko ito si Harry Roque nito eh. Love na love kong banatan. Panay tanggol kay Sarah. Yung sarili niya, di niya maipagtanggol. Baliw na yan, friend. 3J Show ulit to. Sir Rox, dito naman kay Queso de Bola. Panay ang bola sa mga Pilipino. Tama si Ka Enzo. Kapag nagsaling puwersa sina Ontiveros at Subiri kasama si Kiko, Bam Aquino, aba, may tulog si Queso de Bola sa 28th Congress. Baka masipa siya sa pwesto kung makukumbinsi ni Subiri, sina Lito Lapid at iba pang senador na kapag kumilos ang Malacanang, malamang sa bagoong na mapapatalsik ang Quezon na ito sa SP. Sana nga, putik yan. Ang problema, yung papalit. Baka kagaya na nangyari kay Subiri. Maraming galit kay Subiri. Ang pumalit, mas matindi pa kay Subiri. Yan naman yan eh. Maril Pabianak, shout out ha.
napakalaking misyon itong kaharapin ng DOJ at PNP Chief. Naway palaging kaagapay nila ang Panginoon para sa pagtataguyod ng hustisya para sa mga kawawang mga sabungero. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Tay, may suggestion po ako sa inyo. Total, maganda rin lang boss nyo. Kahit once in a week, mag-vlog po kayo ng isang song. Kumbaga po, pang good vibes lang. Kasi, napaka-toxic na ng usapin ng ating bansa. Totoo yan, nak. Yamo, pilitin ko. Oy, mission accomplished mga friend. Ha? Oy, may bagong vlog si Tony Clero. Roque, kaawaan siya. Kondisyon ni Duterte, drama o reality? Oh. Malamang to, drama to. Narinig. Tony Claire, narinig ako niyan. Di ba sabi ko sa'yo? Ikaw, Digong, ang pinakamalaking depensa mo, mag-hunger strike ka na lang. Total, gusto mo rin lang maging bayani. Mag-Ninoy. Di kaya mo si Ninoy, mag-hunger strike ka. Pero, si Ninoy, kinuha ng maaga si Ninoy. Ikaw nag-aalanganin si Sitan Hanggang dito lang po mga boss. Good night. God bless. Hanggang bukas po muli. Pasensya na kayo. Nakasado ko. Init. Wala kasi tayong Anyway. Salamat sa mga dumadagdag na subscriber, no? Ang gulo ng mundo ng Pilipinas, no? Tapos makikita mo pa yung mga mukha na itong mga Duterte na to. Anak ng putang ina. Saka yung mga zombie. Duterte, yung mga... may bagong, pag meron ho kayong tanga na nakita, amazing! Yun ang, kung hindi naman amazing Sara Duterte! Yan, para hindi naman sila masasaktan pag tinatawag silang tanga. Di ba mga boss? Hanggang dito lang po. God bless. Good night.